Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo would be for general life, which is Hierophant. So, si Hierophant, this is this is a marriage card, no? Kaya pa pwede na mayroong magpapakasal sa inyo rito. O pwedeng kayo ay magsisettle down na in marriage, no? At very traditional, no? Kaya baka this is a traditional wedding. Pwedeng ganon. Or, ang iba din sa inyo naman, kung wala naman kayong ganong sitwasyon, this could also signify na kayo meron kayong sinusunod na belief system, no? So, po pwedeng ganon. At maaaring kinoconsider mo sa lahat ng ginagawa mo siguro, sa lahat ng diskarte mo sa buhay, maaaring sumusunod ka dito sa tradisyon na to. Sumusunod ka sa rules, kumbaga, na kung ano mga ito. Kung pwedeng sa simbahan, 'di ba? Maaaring sinusunod mo talaga yan. So, your money, career, and finances message naman is 9 of Swords. Ayan. So, maaring may takot, no? Pwedeng may takot, pwedeng may guilt na nararamdaman ang iba sa inyo nararanasan pagdating sa inyong money, career, and finances. Maybe you have worries, no, surrounding money or surrounding your work, your career, no, your situation sa negosyo. So maaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo. But you know what? Negative energy ito, no, Scorpio. And always remember na if you are projecting negative energy, rest assured na hindi ka mag-a-attract ng positivity, no? Like attracts like, 'di ba? Kaya negative energy will attract negative situations, negative experiences. Kaya as much as possible, iwasan natin, no, na mag-harbor ng negativity sa buhay natin, sa isip natin, sa puso natin. Okay? Kasi that is the kind of energy na imamatch ng universe. Yun ay ipapadala din sa'yo. So, and you wouldn't like that, diba? Mas gusto natin na positibo lang. Mas gusto natin na maganda lang mga pangyayari. Kaya, yun ang i-project natin, no? Yun ang kind of energy na ilabas natin out in the universe. Lahat ng positibo, despite the problems na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, still think positive and feel positive para maka-attract ka ng solusyon, no? Maka-attract ka ng mga sitwasyon na makakatulong sa iyo na mas ma-improve din, no? Yung kung ano man ang current situation ninyo na maaaring ito nga full of problems, 'di ba? Or mga obstacles kung ano pa man. Okay? So, 'yun, let's try, okay? Try to transmute your negative feelings and emotions into something positive. Okay? Hope and faith buhayin ninyo, no? And inner strength. Kasi pasasaan ba? At kung ano man ang problema ninyo, ano man ang kinakaharap ninyong problema sa ngayon sa inyong money, career, and finances, one day you will find the breakthrough. Okay? So, your relationships, we have Ace of Cups, which is really beautiful kasi Ace is a new beginning. So, baka ang iba sa inyo rito, kung nasa relasyon na kayo, baka kayo'y magsisimula ngayon ng panibagong yugto sa relasyon ninyo, or maaaring magkakaroon kayo ng pagle-level up, no, sa inyong commitment. Baka merong magpapakasal dito, may mai-engage or magsasama na, or pwedeng magsisimula ng mag-expand ng pamilya, no, by having children, mga ganon. Or kung single ka pa, baka kayo ay magka-love life na din, no? Baka may bagong romantic connection na pwedeng mabuo rito, no, between you and another person. Kaya good luck sa'yo. I would like to say thank you, no, Scorpio, sa patuloy ninyong suporta sa aking channel. Thank you for subscribing, and kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. And salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin sa mga nagpapadala po ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat. At iniimbitahan ko po kayo na mag-join kayo, no, sa channel membership.
ng Star Tarot. Thank you. So, yung Ten of Cups is clarifying the Hierophant. Masaya. Magiging masaya na kayo ngayon. Magiging masaya ang pamilya. Maaari talaga na meron din ditong maaaring meron ditong pagtitipon, may banding, maaari may family reunion, ganon, na magaganap, no? Maaaring hindi lang ito sa pamilya ninyo. This could also be pati mga kaibigan na mga kasama sa simbahan, mga kakilala, yung gano'n. This is one happy family or one happy community, no, na mag-i-enjoy in a party or in a picnic or kung ano man. There is bonding moment definitely. And judgment with the nine of swords. Siguro may importanteng decision making na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Scorpio. At probably ito yung pinoproblema ninyo. Probably ito yung nagko-cause ng anxiety sa inyo because maybe hindi pa kayo handang magdesisyon. Baka hindi pa kayo handang humarap, no, sa decision making na to. Kaya baka nag-aalala kayo. Kaya kayo nagkaka-anxiety sa ngayon, no? With the Ace of Cups, we have Nine of Swords. Ayan, Nine of Swords is about, stress, no? Nagwo-worry kayo, no? Parehas ito Nine of Swords ito, Nine of Swords din ito. So, parang mabigat, no? Yung dibdib ninyo, mabigat yung maaring dinadala ninyo na emosyon sa ngayon, whether that is money and also sa relationship. But there is breakthrough, no, napaparating sa inyo. There is divine blessing coming your way. There is your heart will be filled with joy and happiness, no, with this blessing comes in. Kaya tanggalin na natin ito kung ano man ang pinag-aalala mo, ano man ang pinagwo-worry mo sa person mo, sa relasyon mo, sa pamilya ninyo. Tanggalin mo na ang pagwo-worry, no? Kasi worrying is not going to help you in any way. Worrying is not going to bring you the blessings na pwedeng paparating sa inyo. Kaya kung if you are going to continue to dwell on this negative energy, these negative feelings, thoughts and emotions na nararamdaman ninyo rito with the Nine of Wands, pwedeng masabotage ninyo yung Ace of Cups. Pwedeng masabotage ninyo yung mga biyayang paparating, no? Imbis na lalapit ito sa inyo, hindi ito lalapit because you are projecting negative energy, no? Kaya as much as possible, kung may problema, do not dwell on the problem itself anymore. Alam mo na kung anong problema, na-find out mo na kung anong problema. So, mag-isip na agad tayo, papaano natin ito masusolusyonan. Anong magagawa natin para masolusyonan natin ang problema? Diba? Pero kung iisipin natin ang problema itself, nako, mag-a-attract ka pa ng mas marami pang problema. Kasi marami ka pang maiisip, no? Marami ka pang maiisip na maaalala mo na, ito pala problema ko din tayo Ito nga problema ko din ito Yung mga ganun ba? So, it will, pile up, no? Kaya, as much as possible, may isang problema, find out kung ano yung problema, para malaman mo kung paano mo susolusyonan. Isipin mo agad kung paano mo susolusyonan. Dumiskarte ka agad kung ano yung gagawin mo para makaalis ka na sa sitwasyon na yan. Okay? At hindi para sa mag-attract ka pa ng mas marami pang problema or para sa mag-attract ka pa ng mas marami pang poproblemahin kayo. Okay? So, yun, try to find the solution right away. Okay? Maging positibo ka lagi. Okay? Despite the problems, despite the hardships na pwedeng nararanasan na ninyo, focus on positivity. Focus on what is the best thing to do para ma-solve ninyo ang dapat ma-solve. Launching your journey, may travel kayo.
no? Baka may kasama kang Cancer kasi si Cancer, nalala ko, meron din launching your journey energy. So baka magbabanding kayo dito ni Cancer, ano, dahil parehas kayong merong ganon. So saan man kayo papunta, this could be international, this could be domestic, no, na travel. Pwedeng pasyal, pwedeng related sa trabaho, career or negosyo, it could be anything. Baka may bibisitahin din kayong kapamilya, yung mga ganon, no? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.